Hey, what's up guys? So welcome ulit sa bagong video. So for today's video guys is magpupunla tayo ng lettuce or ng bagong lettuce kasi yung nakaraan na napunla natin is 1 week na, and then itong unang-unang naipunla natin is nandito na sa kanilang growing area, and ito ay maka-harvest siguro ng first week ng December or last week nitong November. And then ang gagawin natin is every week kasi is magpupunla na tayo. And then, ang mga kailangan natin sa pagpupunla guys, katulad ng sinabi ko sa inyo nung nakaraang video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagpupunla. So, ito yung mga kailangan natin. Unang-una is yung cup na gagawin natin or gagamitin natin sa pagpupunla or pagpapatubuan natin ng lettuce. By the way guys, ang ginagawa kong pagpupunla is direct sowing or dun sa mismo ako sa baso nagpupunla. So, hindi na ako gumagamit ng seedling tray or yung punlaan para mapatubo yung lettuce kasi nahihirapan ako na mag-transfer ng lettuce pag ganun. So, mas madali pa na gawin yung direct sowing kasi hindi mo na ililipat yung lettuce, hindi na may stress yung lettuce kapag nandito na mismo sa baso. And ang gagawin natin guys is, eto, meron tayong dalawang cup dito. Isang styro cup na may butas na. So, ayan, napapansin nyo may butas. Ayan. And then, ito ring plastic cup, may butas na rin to. So, binutasan ko to kanina gamit yung gunting. So, pwede nyo namang pasuin gamit ang bakal para magkaroon ng butas. Pero ang ginamit ko kasi dito is gunting. So, ginupit ko na lang yun kasi medyo malambot naman to. And then, sunod natin na kailangan guys is, syempre, yung buto ng lettuce. So, itong buto ng lettuce is binasa ko na kanina para magsimula na siyang tumubo. Kasi pag hindi nababasa yung lettuce is matagal nang tumubo. Or pag hindi nababasa yung buto ng lettuce is matagal siya tumubo. And then, sunod natin na kailangan guys, importante is tweezer or chani. So, ginagamit ko is tweezer. Itong tweezer na to guys is kasama dun sa pangkalas ng cellphone na in-order ko dati sa Lazada. So, ito na yung ginagamit ko kasi medyo mahirap hawakan yung buto ng lettuce kasi maliit lang yung buto ng lettuce. So, balik tayo dito sa ating process sa pagpupunla ng lettuce. So, ang unang-una natin gagawin guys is sterilize natin syempre yung coco peat. So, ang ginawa ko dito sa coco peat kanina is nilagyan ko lang ng mainit na tubig para mawala yung mga foreign materials na nakasama dito or yung mga possible na makaka-apekto dun sa ating seed or sa punla. So, ginawa ko is nilagay ko dito sa planggana and then nilagyan ko ng mainit na tubig and then inintay ko na lang na lumamig. And then ngayon, gagawin natin is, kasi nga malamig na siya, ang gagawin natin is, pipigay lang natin para mawala yung tubig. So pag napiga natin, hanggang mawala yung tubig, ang gagawin natin is, ililipat natin siya sa isa pang container. So meron akong maliit na timba dito. So dito muna natin ilalagay lahat. So, iintayin lang natin na lumamig yung mainit na tubig para hindi tayo mahirapan sa pagpiga ng coco peat kasi nga pag mainit pa is possible tayong mapaso ng tubig na nilagay natin dito. So, mas maganda na pigain natin to or tanggalin natin yung tubig dun sa coco peat pag malamig na. So, pigain lang natin. So, konti lang muna yung ipapakita ko sa inyo na ipupunla ko. Pero yung ipupunla ko siguro ngayon is nasa 50 na seeds ulit. So, every week is nagpupunla ako ng 50 to 60 pieces na buto ng lettuce para pagdating ng December, weekly is pwede tayong magpa-order ng lettuce. And siguro, dadagdagan ko to ng mas marami pa para sa mismong araw ng or sa December kasi nga holiday na yon. So marami siguro tayong mabebenta na lettuce doon. And nagagawin natin is kailangan nating magpunla or mag-ready para sa mga order. So that's why magpupunla tayo ng mas marami-raming lettuce ngayon kasi nga malapit na yung holiday and siguro marami yung bibili ng lettuce kasi nga isa siya sa mga ginagamit kapag merong handaan or may mga salo-salo. So, ang gagawin natin guys, pagtapos nating pigain, ang gagawin natin is
itatapon lang natin yung tubig na excess dun sa coco peat or yung natanggal dun sa coco peat. So, tatapon lang natin to. And then, ang gagawin natin guys is ibabalik natin yung coco peat. So, dito ko na lang siya itatapon para hindi naman siya masayang yung coco peat. So, pwede pa rin pang ano. So, ang gagawin natin is ibabalik natin yung coco peat na piniga natin or tinanggalan natin ng tubig dito sa planggana. And then, ang gagawin natin guys pag tapos natin mapiga is paghihiwa-hiwalay natin yung coco peat para madali natin mailagay dun sa baso. So, hindi buo-buo yung coco peat kapag nalagay natin sa baso. So, may dalawa nga pala guys na process kung paano mag-sterilize ng coco peat. So, mainit na tubig yung isa. And then, yung isa is gamit yung hydrogen peroxide ba yun? So, hindi rin ginagamit kasi nagtitipid tayo. So, mainit na tubig lang, okay na yon. And then, ang gagawin natin guys is kukunin natin tong baso, which is yung plastic cup na may butas na. So, sa paglalagay naman dito guys ng coco peat, so hindi natin ito pupunin yung baso. So, ang gagawin natin is mga 1/2 lang or yung kalahati lang or 3/4 lang dun sa baso ang lalagay natin. So, ganito lang siya kadami. Saka isa pa guys, pag naglagay kayo, wag nyong sisiksikin or wag nyong ibabagsak yung baso. Wag nyong gaganunin yung baso. Hayaan nyo lang na sakto lang yung coco peat. Yung normal lang yung coco peat. Wag nyong anuhin. Wag nyong dikdikin or siksikin yung baso. So, ito, 3/4 lang siguro. Ganyan lang kataas yung laman ng baso. Kasi nga, kapag pinuno natin to matagal lalabas yung ugat ng lettuce. So, lalagyan ko lang lahat tong mga baso na nandito. Hanggang, ayan. So, dito ko na lang muna din ipapatong sa gilid para pag naglagay ako ng buto is makita nyo na din. By the way guys, pag kayo ay naglagay ng buto, dapat, di ba, halimbawa, itong lagayan ko ng seed. So, dapat nakikita nyo na yung maliit na ugat dun sa buto. So, parang tutubo. Ready na talaga siyang tumubo dun sa, or ready na talaga siyang tumubo. Or lumalabas na yung ugat niya dun sa mismong buto. So, ang gagawin natin guys is ganun lang, paulit-ulit, which is ganyan lang kataas. So, pwede nyo naman siyang dikdikin, kaso wag yung parang siksik na. So, kailangan normal lang yung laman ng cup natin para mabilis tumubo yung ating lettuce and isa pa, mabilis lumabas yung ugat. Kasi hindi naman kailangan sa lettuce na madami yung coco peat na nakalagay kasi nga hindi naman dun sa coco peat nagre-rely lang yung lettuce natin kung hindi dun sa nutrient solution na nilalagay natin sa tubig. So, ito yatang plastic cup na nandito is nasa 15 or 12 pieces. So, yun lang muna yung ipapakita ko sa inyo. Pero, madami tong plastic na to, which is nasa 50 mahigit to. So, ang gagawin lang natin is ganyan lang. Ganyan lang kadali magpunla ng lettuce. So, ang kailangan natin is itong styro cup, lalagyan lang natin ng butas, which is yun yung magsiserve na labasan ng ugat ng lettuce. And then, coco peat. So, by the way, saan nga pala ako kumo-order ng coco peat? So, ilalagay ko na lang yung link sa description nitong video. So, if gusto nyo mag-order, and also yung nutrient solution, ilalagay ko na rin lang sa description nitong video na to. Para if gusto nyo magtanim, order na lang kayo nung nutrient solution and also yung coco peat. So, mura lang naman siya na nasa 150 pesos. Meron na kayong 5 kilong coco peat. And then, yung nutrient solution guys, medyo mahal. Nasa around 750 if 1 liter yung orderin nyo. Pero meron naman 500 ml at saka 250 yata. May 250 ml ata.
And then, ang gagawin naman natin guys, so dalawa na lang yung cup na lalagyan natin. Ayan, so mapapansin nyo, hindi siya puno. So may natitirang space dun sa baso. Kasi nga, pag pinuno natin, isa pa guys, pag pinuno natin yung baso, mas marami tayong magagamit na coco peat, which is hindi naman necessary na madami yung coco peat na gamitin natin. Kasi nga, meron tayong nilalagay na nutrient solution. So, itatabi ko lang muna tong ating coco peat na natira kasi mamaya ko siya gagamitin. And then, kukuha lang ako ng bagong patungan para ipakita sa inyo kung paano ako naglalagay. So, ito lang gagamitin ko as styro. So, isang styro na to, ayan. Ipapatong ko lang dito yung mga cup. Ayan, sunod-sunod. Para alam natin kung saan na tayo naglagay ng buto mamaya. Ayan. So, kapag ganyan na yung mga cup natin or pag nalagyan na natin ng coco peat yung cup natin, ang gagawin natin is maglalagay na tayo ng buto. So, dapat guys, itong buto na to is nabasa nyo bago nyo ilagay dun sa mga coco peat kasi hindi kagad siya tutubo kapag hindi nabasa. So, ginagawa ko kasi guys, halimbawa, naglagay ako ng coco peat, ay ng buto dito ng lettuce. Babasain ko siya and then yung tipong basang-basa lang, hindi naman sobrang dami ng tubig. And then, iwan ko siya ng magdamag na medyo basa-basa dito sa baso. And then, after 24 hours, makikita na natin na lumalabas na yung ugat ng lettuce. So, yun yung magandang ipunla na. Kasi pag humaba pa dun yung ugat niya, is pangit na siya or natutunaw na yung ugat niya or nagsisimula ng mabulok. So, kailangan meron siyang nakalabas na ugat. And then, ang gagawin natin is kukunin lang natin siya ng tweezer. So, isang piraso or isang pirasong buto lang yung ilalagay natin. And if possible, pwede kayong maglagay ng 2 pirasong buto. If gusto naman ninyo ng sure kayo natutubo yung lettuce. And then, ang gagawin natin pag nalagay natin yung buto is tatakpan lang natin siya. Yan. For example, ito. Nalagay ko na yung isang buto. And then, paulit-ulit lang, ganun lang. So, ilalagay lang natin yung buto hanggang malagyan natin lahat yung cup. Ayan. By the way guys, bago tumubo yung buto ng lettuce is mga 2 to 3 days na. So, hindi naman yung ang sinasabi kong tubo is yung labas na yung dahon, 2 to 3 days nakalabas na yung dahon nun. So, one day, halimbawa, lagay kayo nitong buto, yung process is sowing. So, one day, bibilang kayo ng 24 hours, dun pa lang sisimula na lumabas yung ugat ng buto ng lettuce. And then, pagtapos ng 24 hours nyo na maipunla yung lettuce, dun pa lang kayo magsisimula. Or pag lumabas na yung ugat, which means yun na yung unang araw ng pagbibilang sa pagkapunla ng lettuce. Ayan. So, konti na lang. Dapat guys, matimpi kayo dito kasi sobrang liliit talaga nung buto ng lettuce na to. So parang kung nagtatanim kayo ng pechay or mustasa, so mas maliit pa yung buto ng mustasa at pechay. So medyo malaki-laki naman to pero style ano siya, parang oval, parang ganun. Ayan, so isa na lang. Ayan. And then, pagtapos natin mapunla yung lettuce, guys, ayan, halimbawa, nalagyan na natin ng buto. Ang gagawin naman natin is, kukuha tayo ng pang-spray. So, hindi natin kailangan diligan tong lettuce or basain. So, ang gagawin natin, guys, is, kukuha tayo ng pang-spray. So, isprayan lang natin to ng tubig. So, normal water lang to, guys. Wala tong halong nutrients solution. So, ang gagawin natin is, sprayan lang natin hanggang mabasa yung buto ulit. And then, mamoist yung ating coco peat. So, mabasa yung ating coco peat. So, ganyan lang yung process natin pag
nagpupunla ng coco peat, ay ng lettuce sa coco peat. Lang guys. Adjust ko lang tong aking harang dito kasi sobrang lakas ng sinag ng araw. Ayan, nakakasilaw. Ayan. So pagtapos nating sprayan guys, hanggang ma-moist yung buto ng lettuce. So ang gagawin natin is ilalagay natin siya sa isang lagayan na hindi siya magagalaw. So hindi matatapon yung coco peat. And i-sprayan lang natin siya nang i-sprayan hanggang tumubo. And then sisiguruhin din natin na may konting takip yung buto ng lettuce para mabilis siyang tumubo. So hindi kasi siya gaanong tumutubo kapag wala siyang takip or wala siyang tabon na coco peat. Ayan. So gagawin ko dito is ilalagay ko lang siya dun sa planggana na lagayan ko ng mga punla. And then mamaya dadagdagan ko na lang siya ng iba pang punla kasi nga magpupunla ako mamaya. So ito mga coco peat na natira is gagamitin ko rin mamaya. So magpupunla rin ako ng mahigit 50 ulit. By the way guys, just to update ulit sa inyo. So itatabi ko na itong mga napunla natin na lettuce. So i-update ko na rin kayo dito sa ating mga lettuce na nandito sa ating gilid. So itong lettuce na ito is na-transfer siya nung November 15. So may papel dito nakasulat yung transfer date ng lettuce. So mas maganda kasi guys na nag-note kayo kung kailan nyo na-transfer yung lettuce para alam nyo kung ilang araw na siya. Kasi may days lang yung lettuce para hindi pumait. So for example, naka 32, 35 days na yung lettuce nyo is good to harvest na rin yun. Basta alam nyo na pwede nang i-harvest yung lettuce, ay i-harvest nyo na kasi pag nagtagal pa or lumampas dun sa harvest date yung lettuce, nagsisimula na siyang pumait. So ipapakita ko sa inyo, kukuha ng isa dito na maganda yung itsura. Ayan, for example, ito. Yan yung lettuce. So ito ay wala pang 1 week pagka-transfer dito sa growing area nila. So ang itsura niya is meron na siyang 4 na dahon. Yung tunay na dahon niya is 4 na. So possibly ito ay ma-harvest ng first week ng December or last week nitong November. And then mapapansin nyo guys, kung nakikita nyo yung nasa ilalim, ayan, lalapit ako. So itong ugat na to, yan, nakikita nyo yan. And then ito pa. So nagsisimula nang lumabas yung mga ugat niya dun sa ilalim ng cup. Yun yung good sign na healthy yung lettuce kasi unang-una, clear white yung kanyang ugat. So ibig sabihin malusog yung lettuce. So wala tayong problema doon. And then isa pa is makikita nyo dun sa dahon pa lang kung tawag dito, nabansot yung lettuce nyo, hindi siya ganyan ang itsura. So kumbaga parang maliit yung lettuce. For example, ito, medyo bansot tong lettuce na isa na to. Pero hindi ko sinasabing bansot talaga to kasi kaka-transfer pa lang niya dun sa growing area. Ayan. Bagamat ito, 2 na or 3 na yung original na dahon niya. Ayan. And then, napansin ko lang guys, kapag nag-transfer kayo ng lettuce, unang-una, first tip ko sa inyo, pag nag-transfer kayo ng lettuce guys, sa 15 days ng lettuce, saka nyo siya i-transfer. Halimbawa, ipapakita ko sa inyo muna tong isang lettuce na nandito sa gilid. So, itong lettuce na ito is napunla nung November 11. Ito. Ayan siya. Itong mga lettuce na to, ganito na kalalaki. Ayan, bago ko ipakita yung isang lettuce. Ayan. Kung napapansin nyo, ganyan na kalalaki yan. So, 1 week lang yan pagkapunla. So, ito ay may note. Ito. Makikita nyo itong papel na to. So, November 11 ang nakalagay dito. So, noong nakaraang linggo lang to pinunla. Last Sunday ata to. Sunday din ata to. Ayan. November 11 siya napunla and then 1 week pagkapunla, ito na siya. Nagsisimula nang lumabas yung pangatlong dahon. So, yun yung quality ng lettuce na hinahanap natin. Kasi,
makikita natin yung lettuce na hindi malusog kapag yung parang naninilaw-nilaw na yung dahon. And ito pa guys, tip ko sa inyo. So halimbawa ito yung 1 week na. So pag nag-transfer kayo guys, huwag niyong biglain yung transfer ng lettuce. Hayaan niyo muna siya maka 2 weeks dyan. Halimbawa 2 weeks, hintayin ko ito maka 2 weeks, saka ako ita-transfer. Kasi nga guys, may lettuce dito na dalawahan. So ang ginawa ko kasi is dalawang buto yung pinunla ko sa isang cup. So ang gagawin ko dyan is ita-transfer ko yung isa sa isa pang cup para hindi masayang at lumaki ng maganda yung lettuce. Kasi nga pag dalawa sila is nag-aagawan sila. So hindi lumalaki yung isa lang yung lumalaki. So dapat ganito. So ito guys is 3 weeks na siya simula nung pinunla. Pero nung nalipat siya dun sa growing area niya is wala pang 1 linggo. So ganito na siya kalaki. So ito i-transfer ko lang. So halimbawa ganito, dalawa 'di ba? Nung naka 2 weeks siya, sinimula ko na siyang i-transfer dito. So ganito na siya kaagad kalaki. So maglilima na kaagad yung dahon niya. And good sign na mataba yung lettuce natin. And then guys, bago ko to tapusin yung video dito, ayan yung mga lettuce. So ipapakita ko na rin sa inyo, ayan. So 6 na box yan. So nasa 50 head ng lettuce yan. Bukod pa dito sa mga nasa taas ng PVC. So yung PVC guys pala is lalong umunti. So nabali kasi yung ibang PVC. So dadagdagan ko na lang sila ng bagong PVC and magse-set up ako ng bago. And guys, isa pa nga pala, i-update ko kayo dun sa mga tanim na gulay dito sa bahay or dun sa likod ng bahay namin. So bago ko end itong video, so papakita ko lang sa inyo kung gaano nakarami yung mga bunga ng patola. Ayan. So ito na yung bunga ng mga patola. So napapansin nyo, ayan. So isa to. So hindi to maganda kasi nakakilo. Itong mga nandito guys, sobrang dami. Ayan. Sunod-sunod dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito pa, may maliit pa dito. Ayan. 8. So, binilang ko to kanina is nasa mahigit 13 na patola. So, sobrang hangin nga pala dito. And then, yung palay is malapit ng i-harvest. And yun nandun guys sa malapit sa kangkungan, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi sobrang layo. Is namumunga na rin and nalagyan na rin ng balag. And bago ko end itong video na to guys, don't forget to hit that subscribe button and click that notification bell para ma-notify kayo kapag may bago akong upload na video. So that's all for today's video guys. Thank you.